pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Yan, okay na. Ayan, sir. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Ito po si Terry Alpa at syempre po tayo po ay mapapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Tayo po ay mainstream media, so inyo pong mga radio, 1134 kHz AM band. Tayo po ay mapapakinggan. Okay, at syempre po bago ang lahat, saludo po tayo sa ating po mga sundalo, sa ating mga bossing. Hello po, ingat lang po kayo. At syempre sa ating pong technical side, ang ating mga sundalo. At ang ating pong programa ay napapakinggan po sa 4 na sulok ng mundo. Ito po ang ating mga followers and viewers, ang bantay at kasangga ng OFW International. Ayan. Hello, Founder Albert Bronson. Alam ko very busy ka. Go lang sa ating mga livelihood program. Okay, tayo po ay hindi na po magpapaligoy-ligoy kasi pong ating pong oras ay ginto. Sana po lahat may ginto. Okay, pakilala mo natin ang ating partner sa DOST. Siya po yung ating program researcher. Walang ibang ating matagal ng best friend, partner. At ngayon, lalo pang naging partner na natin siya. Walang iba kundi si Miss Lilibet Padilla. Hello! Hello! Good evening, mga kawal! Bumabalik sa inyo ulit ang inyong Mamita Beth kasi lola na ako. Magandang gabi sa inyong lahat. So, wala na tayong paligoy-ligoy kasi ang oras natin siksik at liklik pati yung ating usapan. Ang ating panauhing pandangal ngayon ay si Binibining Liza Puri. Siya ay spokesperson ng ASERT, malalaman natin kung anong meaning nun, and leader ng National Advocacy Council ng Education Network. Siya ay retired teacher ng President Corazon C. Aquino High School. Magandang gabi sa iyo, Lisa. Yes, palakpakan natin si Ma'am Lisa, no? Magandang gabi sa inyong dalawang nagagandahang binibini. Magandang gabi sa mga ating tagapakinig sa gabing ito. Mabuhay po tayong lahat. Yes. Yeah. Okay, friend. Alam ko marami kang introduction sa kanya na ikaw na mag-introduce sa kanya kung sino siya, kung sino si Miss Lisa, at kung ano po yung kanyang ginagawa sa ngayon, kung anong pinagkakabala niya. Go ahead, friend. So, nabanggit ko kanina kung ano si Miss Lisa, kung ano ang katungkulan niya dun sa ASERT. So, mas mabuti pa siguro ipaliwanag ng maigi ni Binibining Puri Ahmed ang kanyang ginagawa at ano ito yung ASERT na to. Okay. So, ang ASERT is actually a teachers organization. Primarily, nakabase ito sa public schools. Ang ibig sabihin nito ay Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers. Meron pa akong isang grupo, yung tinatawag naming Re-ASERT. Pero ito ay para sa mga retirees ng ASERT. At totoo po yan, ako ang pangunahing leader ng National Advocacy Council ng Education Network Philippines. This is actually a parang a conglomeration of all teachers organizations. No? If I may say, we have TDC, yung Teachers Dignity Coalition under Benjo Basas, and we have NATO, we have mga gurong nagbabalik sa bayan, of course yung INET, and meron din kami mga grupo ng mga Teachers Inc. tsaka PS Link, no? Government employees naman to. So, hindi lang grupo ng mga guro, pero mga kasama din ang mga kawani at manggagawa ng pamahalaan o gobyerno sa aming grupo.
Okay. Matanong ko nga, Lisa, magkaiba ito sa asosasyon ng Courage? Yun yung alam Ang- kong asosasyon ng mga government employees eh. There is courage, pero ang alam ko ay nakikipag-ugnayan din kami dyan. But so far, yung mga binanggit ko, yun yung mga aktibo na miyembro na nakapaloob under Education Network Philippines. So, ang aming INET Philippines is the umbrella organization of these organizations, teachers organization and government employees groups that I have mentioned. Nakailalim kami dito. But ASERT is an independent group also. May kanya-kanya kaming kumbaga autonomy or independence sa INET. Like for example, ang ASERT, malaki kaming union, particularly sa Central Luzon, no? We're more than 30,000 na naka-base sa Central Luzon. Part ako ng NCR dahil bahagi ako ng mga naging guro sa National Capital Region, particularly ng Manila. And recently lang naman din ako nag-retire just last year. And that was my actually 41 years of service in the government or public school. Sa sa grade 12 ito, sa senior high school. Yun po. Okay? Yes. Terry, may tatanong ka sa kanya? Yes. Tanungin lang natin si Ma'am, ano, Ma'am, ito pong samahan po ba yung ito, ito po ba talagang pang mga retired na guro o meron pa rin pong mga active? No, dalawa po ang grupo namin sa ASERT. Yung isa is RE-ASERT or tinatawag naming Retirees ASERT, RE-ASERT for short, and ASERT. Yung ASERT is a group na mga active teachers, yung nasa service pa, samantalang yung RE-ASERT ay binubuo ng mga nag-retire na ng mga teacher. At sa kasalukuyan, ako po yung spokesperson ng parehong grupo. Yun po. So, bali, friend, tanungin natin si Ma'am, ano po ba yung advocacy ng ASERT? Ang advocacy kasi ng ASERT ay isulong ang mga kagalingan ng mga guro, no? Particular sa public school. Halimbawa, kasama lagi dyan yung sahod, no? Paano mapapataas ang sahod at paano magkakaroon ng tamang implementasyon ang salary standardization law. Kasi ang entry level ng teacher 1 ay salary grade 10, no? At isa sa pinakamababa actually dahil sa ibang sangay ng gobyerno ay hindi sila nagsisimula sa entry level na salary grade 10. Gusto rin namin na yung professional development ng mga guro ay patuloy at lubha pang umunlad, no? Sa bahagi ng physical, mental, psychological, at ganun din dun sa career growth nito. And ang advocacy namin ay isulong ang pagkakaroon ng mga union, hindi lang sa level ng Central Luzon, kundi ganun din sa National Capital Region, and hopefully, no, on the national level. Pero yan ay isa sa mga gawin namin. In the meantime, sa Luzon, particularly Central Luzon and NCR, we have ASERT as our teachers organization here. Friend Terry, may isusunod akong tanong sa kanya. So, ano na ang pagkakaiba nito? Kasi mayroon kayong Magna Carta for public school teachers, di ba? So, ano yung kaibahan nito? Bakit kayo magkakaroon pa ng isang ASERT kung meron naman kayong Magna Carta for public school teachers? Okay. Medyo naulan na, but the Magna Carta ay is actually a law, a special law for the public school teachers. At yan ay batas, no? It's a different thing from the teachers organization. Ang mga karapatan, ang mga benepisyo ng mga guro sa public school ay pinoprotektahan ng Republic Act 4670, which is also popularly known as Magna Carta for the public school teachers. So ito ay isang batas, ito ang teachers organization, at dito kami, no,
dito kami nagbabase sa mga batas na ito kung ano yung mga dapat naming ma-enjoy, ano yung mga benefit, ano yung mga dapat pa naming paunlarin, ano yung mga dapat naming isulong sa bahagi ng career growth, sa bahagi ng professional development, sa bahagi ng economic and political status, no? Yung economics, natural, sweldo yan, as usual. Political is paano kami mag-unionize. Meron naman actually nag-i-exist na union, particular sa NCR. Actually, galing ako rito noon, ako'y bata-bata pa, no? There is Alliance of Concerned Teachers. This is actually the recognized union in the NCR. But in the Central Luzon, it's ASERT. So, sabihin, kumikilos kami bilang isang organized group at ito ang pinanghahawakan namin, itong Magna Carta. It serves as our Bible, it serves as our weapon in terms of how we are being protected, how things are being provided to us in terms of ano yung mga socio-economic benefits that we can get out of this law or Magna Carta, RA 4670. Yun po yun. Yes, ma'am. Mukhang, saan po ba kayo ngayon? Exact location niyo? Exact location niyo po? Nasaan si... Medyo ulan. Oo nga, lakas ng ulan. Lakas ng ulan eh. Dinig na dinig. Nasaan po ba Sige kayo? po, Cavite ka. Lakas Ano nga po yung... Nadidinig natin yung ulan. Sige po, ma'am. Go ahead. Oo nga eh. Pasensya na po, ang lakas talaga ng ulan dito ngayon. Saan po Ano kayo? po yung matulungan? Saan si ma'am? Saan po Okay kayo? lang. Saan po location niyo? Ano po? Pero taga Cavite siya. Cavite. Lakas ng ulan, ano? Oo, Cavite. Okay. Nasa Dasmariñas, Cavite po ako sa kasalukuyan. Pasensya na po. Inevitable itong pagkakaroon natin ng malakas na ulan eh. Anyway, ma'am, malinaw naman po yung dating nyo. Malinaw, po. oo. Narinig ka Ay, namin. salamat. Narinig ka namin. Oo, maraming salamat. Baka may dagdag ka pang tanong kay ma'am. Oo, ito, ang tanong ko sa'yo, Lisa, sa mga binabanggit mo, ano ba sa tingin mo ang sistema ng edukasyon sa atin? Sistema ng edukasyon ngayon. Ang sistema ng edukasyon ngayon. Okay. Oo. Kung pag-uusapan natin yung sistema o sabihin natin yung kalagayan ano ang kalagayan ng edukasyon ngayon kasi masyadong mahabang talakayan pagka sistema pag-uusapan natin pero pag-usapan na lang natin yung kalagayan. Ina-admit naman ng Education Committee, the Education EDCOM 2, na mayroong krisis sa edukasyon. Bakit? Ito nga yung sinasabi nila na lumabas na meron tayong tinatawag na mga graduates o estudyante na functional illiterate. Functional illiterate, they can read, but they cannot comprehend. No? Walang comprehension. They can read, but they cannot understand. It's as simple as that, di ba? Medyo tayo dyan, mahina tayo kasi lalo na kung babanggitin natin yung naging resulta ng PISA, that's the International Performance Test, no, na ginawa sa ilang mga bansa. From that 62 participating countries na nag-exam ng mga bata, in fact, yung eskwela ko dati na tinuturuan sa senior high school, naging bahagi kami rito sa 62 schools na to. At very disheartening yung resulta sapagkat lumalabas dito na pangalawa tayo sa kulelat in terms of reading, in terms of math, in terms of science subjects. At marami naman ang sinasabing nakita ng EDCOM dito ano ang mga naging problema? Una, ang mga guro hindi aligned sa mga guro ang mga subject na kanilang itinuturo. Kasi totoo naman yan. Halimbawa, math teacher ka, tuturo ka ng
English. Yung inalisan kong eskwela, ang isa sa mga subject ko ay entrepreneurship. Science teacher, pero kailangan niya magturo ng entrepreneurship kasi wala pa akong kapalit. Tapos here comes another co-teacher of mine na English major, pero nagtuturo siya ng understanding culture, society, and politics, which is equivalent sa college ng sociology. I do not know why, of all the reasons na alam naman, na anticipate naman na may mga magre-retire na teacher, hindi nagkaroon ng kapalit o kahit man lang substitute. So, isa yan sa mga problema na nakikita din naman ng EDCOM. At, nire-reiterate ko din. Pangalawa, ito laging sinasabi namin, nung ako ay nagsisimula pa lang sa public school, nakita na namin kahit ako personally na experience ko, underpaid talaga ang teacher and overworked. So, papaano magkakaroon ng productivity ang isang guro kung napakadami niyang gawain? Sa forms na lang alam nyo, itong mga huling school year, 2016-2017, nagsimula kami sa SF, school form, from 1 to school form to 12. You just imagine na 12 yan na ibang klase ng form. At kung meron kang 50 na estudyante, iisa-isahin mo yan. Papaano kung halimbawa, dalawa pa ang ibang klase mo, no? Halimbawa, ang hirap nung bata-bata ako, nung I think in the 80s and 90s, ang ginagawa namin dyan, pagkapasahan na, 3 form lang tawag namin banig, minamanual namin ang sulat. Ang hirap, pero 3 lang yan. Tapos card, report card. Diba, alam naman natin lahat dyan, nakakatanggap tayo ng report card. But here, yung form, school form na yan, from school form 1 to school form 12, plus excluding pa yung report card na kailangan mo ibigay sa mga bata, kasi yun ang kanilang gagamitin. Kung, halimbawa, sa akin, grade 12, para mag-enroll sa college, kasama yan So, ang daming ginagawa. At meron pa ancillary task. Nakita ko nga sa elementary, mas matindi. Taga-purga, taga-painom ng gamot, no, taga-timbang. Hindi dapat ginagawa ng teacher. Yes, Diba hindi na nurse dapat. Hindi mga ancillary work na yan. Alam nyo yung mga gulayan sa paaralan. Kasama rin ang mga teacher na nagbubungkal dyan, nagtatanim. At ako naging karanasan ko yan kahit dito nung ako nasa senior high school yan, grade 12. Kailangan namin magkaroon ng gulayan sa paaralan kasi parang naging mandatory to. Nagti-tree planting kami in the early 2000 and late 1990s, no? Required din yun na mag-tree planting kami. Pero ano pa, may mga advisorship kami sa mga organization. Gratis ito. Nung nasa private school ako, pag advisor ka, let's say, ng isang interest club, nabawa, drama and theater, kasi umawak din naman ako sa public school. Kung sa private school ako I'll be compensated. Meron akong remuneration na matatanggap dyan. But in the public school, wala. Advisor ka ng UNESCO, pero wala na ngayong UNESCO yata. Advisor ka ng math club, science club. Wala yan walang bayad. Unlike ng naranasan namin sa private school. So, hindi lang yan. Marami pang mga extra job. Halimbawa, PTA, homeroom o advisor. That's another ancillary work. Paano ka, pag may mga Saturday meetings, kailangan nandyan ka We have to meet the parents. Mabuti nga ito lately, hindi na nire-require na mag-meet ang mga teacher at parents ng Sabado. Kasi, imagine niyo kung malayo pa ang bahay. Ako nga, tsaka yung iba kong kasama, nanggagaling pa ng Laguna, nanggagaling ng Cavite, nanggagaling ng Bulacan. And we have to wake up 3 o'clock or 3:30 in the morning just to catch up our 7 o'clock class. Every day, for decades, ganun ang naging sistema.
So nakakawalang ganda rin no? Nakakawalang ganda. No, point. Yung mga kulang ang teachers, tapos kulang ang classroom. Di ba? Kulang ang classroom. Sa isang classroom, ang estudyante mga 60, 50. So, Oo. di ba dapat Naranasan- lang, ang pinakamababa dapat 30 lang, 30 lang, di ba? Sa isang classroom. Naranasan ko yan kahit lalo sa mga kasama namin sa junior high school. Kasi di ba may junior high school tayo, may basic education tayo, yung grades 1 to 6, tapos junior high school ng grades 7 to 10, tapos senior high school ng grades 11 to 12. Naranasan talaga. Alam niyo ba na may mga pagkakataon nagkaklase sa ilalim ng hagdan, o kaya sa may hagdan, o kaya sa may stage, o kaya naman kung hindi sa stage, corridor. Sa atin naranasan natin, pero hindi ganun katindi. Yung isang malaking space, like for example, dun sa rooftop natin sa Rojas High School, dinidivide lang. Malaki pang space. But here, hindi. Naranasan namin yung isang kwarto, i-divide mo yan sa dalawa, kasi sa dami ng estudyante at kulang ang classroom, you have to do that. Ang classroom, corridor na nagiging classroom namin Ang stage nagiging classroom namin. Ang matinding naging karanasan ko diyan, ay yung sa ilalim sa hagdan. Sa hagdan kami nagkaklase. Oo. Sa hagdan kami nagkaklase. At ito ay isang manifestasyon ng kakulangan ng classroom, kakulangan din ng facility. Kasi imagine niyo, nagturo ako sa senior high school, nagsimula to grade 2016 no? Umalis na ako, nag-retire na ako, wala pa ring textbook na na-provide sa mga senior high school. You just imagine. You just imagine. What more dun sa mga lower years na walang textbook? Unlike before, di ba, in the 1960s, 1970s, ang daming librong binibigay kahit mga luma di ba? Pero ito, kung gusto mong, magkaroon ka ng libro, maghihintay ka at talagang sad state, pero ang laki ng budget diyan sa pagsusulat ng mga textbook. Pero until now, wala talaga. Mga worksheet lang, mga workbook lang ang napoprovide. But the textbook, dun sa mga core subject, wala talaga. Wala. Kaya ang hirap. Ang hirap pala maging. Ang hirap ng kalagayan ng isang guro sa ngayon, di ba? Tapos meron pa kayong K-12. So, Yes. ano sa palagay mo yung K-12? Ipagpatuloy o ano? Yung K-12 na yan is actually that was the time na si President, the late Pinoy Aquino, project niya yan yung K-12 na yan. Totoo naman, kasi in other countries, marami kaming naging karanasan, ang mga estudyante namin, nag-enroll uli sila dahil tayo hanggang grade, lang tayo fourth year high school di ba? Ang category natin, first year high school, second, third, fourth. Sa kanila kasi they have grade 11 and grade 12. That's the time na in-implement, kaya nga 2016 na nasimulan tong i-implement. Ang gusto natin is at par tayo with the global standard, kasi other countries are following it, even the neighboring countries, Asian neighboring countries natin, they have this what we call grade 11 and grade 12. Yung mga estudyante namin, pagka nagpunta ng Amerika, pupunta yan ma'am, we need this particular requirements kasi mag-enroll pa kami ng grade 11 and grade 12. Hindi kami makadiretso ng college sa Amerika or sa other countries, yung mga napipetition, kasi lacking tayo nung senior high school na yan. Ang tingin ko naman, okay lang, kaya lang, dapat may wastong paghahanda. Halimbawa, nung kami nga ay nagsimula sa senior high school, ginagawa pa lang yung eskwela. Wala kaming CR, nakiki-CR kami dun sa isang building. Wala talaga. At yung dust, yung ingay,
Hindi rin namin ma-imagine yung first batch paano nakagraduate 2016, 2017, 2018 yung first batch of graduates namin sa senior high school. And nagmadali din no? Kaya ang nangyari, walang enough vision in terms of yung mga facilities, schools, classroom. Yung iba kasi kinonvert lang din yung mga junior high school. Dinagdagan lang ng dinagdagan lang ng hinati yung mga classroom. Yung iba naman inayos yung schedule para ma-accommodate yung mga estudyante sa senior high school. But then, ang daming ang isa sa problema pa, sinasabi diyan sa ng DepEd, na meron silang budget, pero ang budget nila ay para lang makapag-hire ng mga teacher 1. I'm talking about high school. Yes. Tataasan daw ang sweldo ng entry level Tataasan. Oo. Ano yun? Tataasan ng entry level ng mga teacher, yung mga bagong teacher. Ang panawagan namin sa ASERT ay magkaroon ng wastong implementasyon sa pagpapatupad ng salary standardization law because this is already a law. Ngayon, dapat nung EDCOM 1, if you have heard, that was the time na buhay pa yung tatay ng aming DepEd secretary na si ngayon si anak din anak naman ni Secretary dati si Senator Edgardo Angara. That was the time when he was able to come up with EDCOM 1. Ano sinasabi niya? But that time, by the time kailangan itaas din ang sahod ng mga teacher. And ang namin is ang basis diyan, ang purchasing power of peso that time. So nakita namin na dapat nagsisimula sa 14. Pero siyempre ang haba na ng tinakbo ng panahon, ang nakikita namin, dapat ang entry level talaga ng mga public school teacher ngayon ay salary grade 20. Salary grade 20. Kasi Salary grade 20 na. Pero ang baba namin salary grade 10 lang di ba? Ang Coast Guard, may mga estudyante nga kami nakapasok sa Coast Guard ay nag-start ang entry level nila ay salary grade 13. AFP. Yes. Oo. Tanong naman natin si Teacher Lisa. Ano po masasabi nyo tungkol dun sa mga estudyante natin sa ngayon at nung panahon natin? Ano po, para bang ang laki ng kaibahan, di po ba, teacher? Sige po, go ahead. Ang laki. Kami, parang opposite poles Ang mga bata ngayon, ang maganda nga dito, very expressive, very vocal ang mga estudyante. Unlike during our time, kami reserve reserve tayo no? Kung may napagalitan tayo, we don't complain. Pagka napagsabihan tayo at nagsumbong tayo sa parents, sasabihin pa ng parents, baka kasi may kasalanan ka, baka ikaw pa mapalo ko, di ba? Yung ganon. Oo. At yung mga panahon natin, sa totoo lang, di ba, naabutan natin yung pinapatayo tayo, pinapa-squat tayo, di ba? Hindi na natin nabutan yung may librong ganyan kasi sa elementary o kaya may munggo. Pero yung pinapa-squat, napapagsabihan, nakukurot pa nga ako, nakaranas akong nakurot ako, napingot ako elementary. Oo. Hindi yata. Oo, we don't. Siguro na nanay ko. Oo, we normally don't tell our parents. At ever naman magsabi tayo, ang sasabihin pa ng magulang, baka may kasalanan ka, di ba? Tsaka baka hindi ka nag-aaral mabuti. Ngayon, ang mga bata masyadong entitled, no? Napagsabihan mo, sasabihin nila ay nagkaroon sila ng verbal or emotional abuse, no? So, susugod ang magulang at bago naman sumugod sa magulang, minsan napatulpo na. Ang nakikita kasi natin dito, we have what we call meron tayong DepEd Order number 40, series of 2012. This is what we call Child Protection Policy. So 2012, nung nailabas ito ng DepEd Order number 40 na yan,
pinaprotektahan ng mga bata. Ano ba yung mga dapat na, yan na yung hindi dapat gawin ng guro? Corporal punishment. Bawal yan. We agree. We agree on that. Yung halimbawa ay nasasaktan mo. Sampalin, di ba? Oo, sampal, Meron physical yun eh. abuse, pingot, Oo. suntok. Mm. Bawal talaga yan. Lalo na sa panahon ngayon na concern na rin ang ating mga magulang at mga bata sa kanilang human rights, Bawal no? na rin yung babatuhin ng chok. Oo, babatuhin ng chok, Eraser. babatuhin, hindi nga. Okay pa yung Yung chok, yung eraser, no? Eraser. Yung eraser, okay. So, hindi talaga. We agree on that. Pero, ito, yung mga issue ng sexual abuse, kasama yan sa child protection policy. Talaga naman, no? Ayaw natin, hindi natin yan inaalaw at halimbawa, yan may mga ganyang kaso, hindi naman natin sinasabing wala, malinis. Hindi, meron ganon. And we don't like that. Sexual abuse, cyberbullying, no? Ayan yung mga kasama. Kahit yung negligence or neglect. Halimbawa, ang bata, kailangan dalhin sa hospital, pagamot, hindi mo inasikaso, makakasuhan ka dyan na under the child protection policy. So, ang problema ngayon, napaka-broad ng pagtingin dyan. Halimbawa, pinagsabihan mo ang bata na ikaw hindi ka nag-aaral, na-traumatize na. Basis na yon para ireklamo ang teacher. Kaya ang mga guro, nag-aano sila alam niyo ba yung nagsa-second thought sila na magsalita at baka sila ay makasuhan ng mga magulang. Lalo na yung mga parents na may mga very conscious no? Very conscious sila dun sa status ng kanilang mga anak. Especially sa private school no? Sa private school mas matindi. Sa public school nga hindi pa ganun katindi no? Pero may marami tayong cases din. So ito yan yung child protection policy na nilabas noong 2012 na ang nakikita ko yan ang siyang ginagawang batayan ng mga magulang para ang mga teacher ay mangimi, no? Mangimi na magpatupad ng classroom discipline. Dati nga kami naggugupit pa kami ng buhok pag mahaba ang buhok Kasi it's part of the discipline at meron naman mga rules and regulation yan na pinipirmahan sa eskwela. But, syempre, hindi na namin magagawa yan ngayon. We really have to be careful. Ang ganda po ng ating tinatalakay, pero yung oras po natin, ang bilis po. Meron na lang po tayong 5 minuto, pero yung sa 5 minutes na yan, ma'am, bigyan namin kayo ng pagkakataon na kung ano man po yung mensahe nyo sa ating mga followers and viewers po. Go ahead po, ma'am. Okay, ako ang ini-encourage ko lahat, lalo na yung marurunong na mga estudyante, please take the course in education kasi ang nangyayari, ang lahat ng magagaling na estudyante ay hindi nagtitake ng education. Why? Kasi walang enough motivation. Sinasabi nila mababa ang sahod. Tapos ganyan pa ang suliranin sa sa sitwasyon o yung sitwasyon ng edukasyon natin, no? Yung sinasabi natin overworked but underpaid ang teacher. So, ang nakikita ko naman, may pag-asa pa ang Bating Bayan basta ang mga guro at ang ibang stakeholder ay magkaroon ng enough collaboration, bayan na yan spirit, at magkaroon ng talaga, organized group na magsama-samang magtulong-tulong para tayo ay mag-come up sa kung paano mapapaunlad pa ang ating edukasyon. Proactive stance ng mga teacher, hindi pwedeng walang pakialam, magulang, community, the local government unit, yung mga business group, parents, of course, and students, sana magsama-sama para ang ating edukasyon ay maging maayos, umunlad, sapagkat ito ang nagpo-produce ng mga professional Siguro, Without ma'am, the teachers, there would be no magpaparto tayo, professionals. friend. Magpaparto tayo, mukhang gitin tayo sa mga... Part 2 tayo, part 2, yes. Okay, ma'am, palakpakan po natin si Ma'am Lisa Buri at magkakaroon po tayo ng uli, second Part na. 2. Okay, Part 2. okay, friend, ikaw naman muna yung pansamantalang magpaalam. Sige. Maraming salamat sa inyong pakikinig
sa programang OFW, Siyensya at Teknolohiya. At nagpapasalamat ako sa ating magalang na panauhin. Sila ang mga guro ay ang matuturing nating mga bagong bayani. Yes. Sila ay dapat irespeto, igalang at mahalin. Ayun lang. Palakpakan ang po aking natin sasabihin. ang mga guro, lalong-lalo na po si Ma'am Lisa, talagang maganda yung kanyang advocacy. Yes. Good? Okay. May part na din tayo. Thank you for the invitation also. Yes. Okay, maraming salamat po, Teacher Lisa Puri. Ang ganda po ng inyong senior sa amin. At sana po hindi po ito yung una't huli na kami, na ito po ay nakasama namin. Kasi marami pa sana akong tanong, ma'am. Pero yung oras po natin, meron po Ang dami pa tayong sana part two. mapapag-usapan no? Pero Oo. Maganda yung talakayan natin ngayon eh. Bitin tayo. May part 2. Yes, maraming Yeah, salamat po, ulit. Teacher Lisa. At maraming salamat sa ating partner na si Miss Beth Padilla. Thank you so much sa ating mga followers and viewers, ang ating mga OFW. Thank you. Thank you sa ating mga sundalo. Saludo po Good kami sa naman. inyo. Atin ang West Philippines. WPS. Atin ito. Nakita niyo kung Atin. paano lumaban ang ating mga Philippine Navy. Go, go, go! Mabuhay po. Ito po si Terry Alpha, pansamantala magpapaalam. Maraming salamat po sa inyo. God bless po and take care. Thank you. Thank you. Thank you. Yes.